Hallelujah. At tayo po na manalangin sa ating pinakamalapay ng Isus, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mabanal sa pangalan ni Isus. Narito kami, pinakamal namin, Panginoon, nagpapaabot ng walang kapag-upuri ko. Pasalamat muli sa paglangis mo ng yung banal na gawain at mga papuring awitin, ang bahagi ng patutuo at lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point to God, through the letter prayer of our beloved Honorable Evangelist Pastor Weldestad Almedo, end-time prophet to God, muli malapay noon, paintulutan ng ibang lingkod na yung salita. Ito'y aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan, batid mo sigana, aking wala akong magagawa. O Diyos, naway ito maging kabusugan na ay mga nagugutom na kaluluwa. Alisin ang mga hadlang sa aming kalagitnaan. Demons of destruction, opposing spirit, out of all the powers of darkness, I command you be bruised, we bind you in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay patuloy mga minamahal. First and foremost, the highest praise, the glory, and honor is giving and worship to our loving God, our great God, that is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, and the Creator of the universe. And I give the full honor and respect to the man of God, our normal evangelist, Pastor Weldestad Almedo, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, children-in-laws, grandchildren, and we always treasure the blessed memories and teachings of our beloved honorable Assistant Pastor Lena Almedo, beloved Mama there. And a pleasant evening to everyone. Amen. Sa aking mga kamagagawa, ating mga beloved preachers, ating mga beloved instrumentalists, mga beloved choir member, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, maayong gabi o welcome sa ating mga beloved visitors, sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga mantabay, ating banal na gawain dito sa Central Visayas, dito po sa Pitalo, San Fernando, Cebu. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ng ating pinakamalapay ng Diyos. May naman ating pong buksan ang ating banal na kasulatan from the book of 2 Chronicles, chapter 20, verse 20. From the book of the 2 Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Amen. Dito po sa aklat ng mga kalawang mga kronika, kapitulo 20, ang talatay 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Judah, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon Diyos, sa gayoy matatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Maraming salamat sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamalapay noon at ang Diyos magpala ng kanyang banal na salita. Amen. Dahil mga minamahal, this coming June 28, alam naman natin minamahal, ating celebrate ang kapanganakan ng propeta ng Diyos sa ating kapanahonan. Our beloved normal evangelist Pastor Weldestad Almedo, the man of God, the prophet of God, at sa kanyang nag-iisang anak na lalaki, beloved Minister Weldy James Almedo. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Hindi lamang dito tayo sa Visayas at mag-celebrate, kundi lahat ng ating mga beloved brethren sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po ay natutuwa ngayon sa kapanganakan o birthday ng ating beloved pastor, amen, ng propeta ng Diyos.
Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Amen? Dahil sa prayer ng Man of God, mga minmahal, tayo pa ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Naabot po tayo ng prayer ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos. Amen. At pinagpala po tayo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, binago ang ating buhay, ating makaramdaman, pinagaling ng ating pinakamalapay noon, at pinagpala tayo sa lahat ng bagay, mga minmahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Dahil yan po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minmahal. Believe in the Lord your God, you shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. Amen. Sumampalataya kayo sa Panginoon inyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propita, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Purihin ang ating malapay noon at alam natin, mainmal, sabi ng banal na kasulatan, mainmal, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Hallelujah. Kaya dito sa banal na kasulatan, mga minmahal, pag ikaw ay maniwala sa propeta ng Diyos, sumunod ka sa sinasabi ng propeta ng Diyos, mga minmahal, ay talagang magiging sabi ng banal na kasulatan, kayo ay giginhawa. Amen. Magpa-prosper. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Amen. Dito sa banal na kasulatan, mga minmahal, pagka ikaw ay gumawa ng mabuti sa propeta ng Diyos, sa tao ng Diyos, ang Diyos din ay kikilos para sa iyo. Amen. Ang Diyos din ay gagawa ng mabuti para sa iyo. Ang Diyos ay magbibigay ng mga pagpapala para sa iyo. Yun ang mga benepisyo pag ikaw ay gumawa sa propeta ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Again, mga minmahal, ulitin ko po, this coming June 28, ang kaarawan ng propeta ng Diyos, the end time prophet of our loving God. Amen? Hallelujah. Maraming kapatiran, may minmahal, ang nagbibigay ng mga birthday gifts sa ating beloved pastor, sa kanya anak, beloved Minister James Almeida. Bagamat ang malapasor hindi naman nanghihingi, mga minamahal. Amen? Kahit kailan ang malapasor hindi nanghihingi. Amen? Pero bilang yung pagtanaw ng utang na loob, mga minamahal, dahil ang ginawa ng ating malapastor upang tayo ay makakilala sa malapay noon, mga minamahal, hindi maliit na bagay. Amen? Between life and death, mga minamahal, isipin nyo yung mag-ayuno ka ng 96 days. Ay, napakahirap nun, mga minamahal. Mag-ayuno ka lang ng 5 days, napakahirap na, mga minamahal. Nandiyan na yung hindi ka na makatulog. Pagdating mo ng 10 days, talagang hinang-hina ka na, mga minamahal. Amen. 15 days, 20 days, mga minamahal, ay napakahirap, lalo na pagdating na ng breaking. Gusto mong kumain sa gusto mo, hindi pa pwede. Amen. Dahil pag binigla mo yung pagkain, mabubloating ka. So, magpapastaan ka uli ng another longer na naman, mga minamahal. Amen. Napakahirap, hindi basta-basta. Amen. So, ang ginawa ng propeta ng Diyos, hallelujah,
96 days nag-fasting. Kung kaya tayo ay nagkaroon ng kalayaan upang mapaglingkuran natin ang ating buhay na Diyos. Napalaya tayo sa pagiging alipin ng pagkakasala, sa mula sa karamdaman, mga minamahal, sa mga problema. Amen. Hallelujah. Dahil sa prayer ng man of God. Amen. Hallelujah. So, ang mga kapatiran na mga pinagpala ng malapay noon, mga minamahal, gumagawa sila ng mga bagay na ikatutuwa ng ating beloved pastor. Ulitin ko, minamahal, ang ating beloved pastor, hindi nang hingi. Amen. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob, sila ay gumagawa ng mabuting bagay, mga minamahal, para sa propeta ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Everybody say, praise the Lord. May mga benepisyo, mga minamahal. Maraming benepisyo pagka tayo ay gumawa ng mabuti sa propeta ng Diyos. Amen. Lalong-lalo na wala man tayong maibibigay na mga financial na bagay, material na bagay, ang prayer napaka-importante. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Dahil maraming nanalangin sa ating beloved pastor, hallelujah, sa kanyang kalagayan na, imagine mga minamalo, sa kalagayan ng ating beloved pastor na ngayon, if I'm not mistaken, mga minamahal, mga 89 years old na ang ating beloved pastor, 89 years old na. Pero nandyan pa rin sa ating likuran, nagpapasting pa rin, nananalangin pa rin. Amen. Hallelujah. Pagka ang mga worker pupunta doon, mag-report na matagumpay yung gawain, mga minamahal, hallelujah, lalong-lalo na dito sa Cebu. Amen, hallelujah, na tayo ay mayroon ng sariling bahay-sambahan, mayroon ng sariling lupa, mga sasakyan, at tayo po ay nakakapagdaos ng mga krusada, at grabing mga himala ang ipinapakita ng malapay noon, mga lumpo, pinalalakan ng malapay noon, mga kitungin, nilililis ang ating pinakamalapay noon, mga tao na wala ng pag-asa, after receive the water baptism, mga minmahal, hallelujah, instant yung iba, pinaggagaling ng ating pinakamalapay noon. Pag narinig ng malapastor, yung mga report talagang umiiyak. Umiiyak sa kagalakan ng ating beloved pastor. Dahil nung araw, pag magkrusada, binuwan. Amen. Nagkrusada tayo noon 37 nights. Gabi-gabi po yun. Talagang gabi-gabi, umuulan, basang-basa kami. Pagdating pa lang doon sa gawain, sa Luneta, basang-basa na kami. Pag uwi, basang-basa. Mga minamahal, 37 nights, mga minamahal. Pag magkrusada, nandyan ang ating beloved pastor, mga minamahal. Ngayon, dahil sa may edad ng ating beloved pastor, yung mga manggagaw na turuan, hallelujah. Sabi nga, kung ano ang puno, ganun din yung bunga. Amen, hallelujah. Kaya ang mga manggagawa, matapang na ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil may propita nandun nakalood sa ating likuran, mga minamahal. Hallelujah! Kung kaya tayo ay palaging pinagtatagumpay ng ating mabait na Diyos. Amen. Maraming benepisyo, ulitin ko, mga minamahal. Maraming benepisyo pag tayo ay gumawa ng mabuting bagay sa propita ng Diyos. Amen. Ating mong buksan, mga minamahal, ang 1 Kings chapter 17, beginning verse 10, hanggang sa to 17, mga minamahal. From the book of 1 Kings, chapter 17, verse 10 to 17. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil the cruse. And behold, I am getting 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do
as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. 17. And it came to pass after these things that the son of the woman and the mistress of the house fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. Amen. Dito po sa aklat ng mga unang hari, Kapitulo 17, talatay G hanggang 17. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sirapta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat, at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya'y yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na mapaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya'y yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. 17. At nangyari pagkatapos sa mga bagay nito na anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit, at ang kanyang sakit ay malubha na walang hinangang naiwan sa kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Dahil nung time na yon, mga minamahal, grabe ang kagutom dahil sa 3.5 years, mga minamahal. 3 years and 6 months na walang ulan sa Israel. Kaya grabe ang kagutom, mga minamahal. Grabe ang kagutom. Imagine, 3 years and 6 months. 3.5 years, mga minamahal. Walang ulan, mga minamahal. So, makita mo dito, mga minamahal, no? Na yung babaeng bao, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, siya ay namumulot ng 2 patpat na kahoy, mga minamahal, dahil kanyang lulutuin para sa kanyang pagkain. Luluto siya ng para sa kanyang pagkain, mga minamahal, at sa kanyang anak. At pagkatapos nun, dahil sa grabing kagutom, sabi ng babaeng bao, sila ay mamamatay na, mga minamahal. Pero ang hinihingi ng propeta, isang subo lang, isang subong tinapay. Isang subo lang. Amen. Hallelujah. Sabi ng propeta, huwag kang matakot. Bigyan mo muna ako. At ayon sa iyong sinabi, gawin mo yung para sa'yo. At sinabi ng propeta ng Diyos, sabi ng Panginoon, hallelujah, hindi ka makukulangan. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot, gawan mo muna ako. Amen. Isang subo lang, ibig sabihin, pagkatapos nun, wala na makain. Amen. Hallelujah.
talagang sa tao, napaka-imposible. Pero sa Diyos, lahat ay magagawa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya mga minamahal, dito po, sinasabi ng Banal na Kasulatan, sabi ni Propeta Elias, at nang siya ay yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Amen. At yun nga ang nangyari, mga minmahal. Halos sabi ng Banal na Kasulatan, at siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ng babae at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Imagine, last na lang na pagkain ng babaeng bawat sa kanyang anak. Amen. Sabi ng propeta, bigyan mo na ako ng isang subo lang. Ako muna unahin mo at gumawa ka ng para sa'yo, mga minmahal. At hanggang sa nagpaulan ang mahal na Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, yung pagkain nila hindi naubos. Hindi lamang sila, kundi pati, hallelujah, hallelujah, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, kasama sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi sila nakulangan. Dapat last na lang yun na pagkain ng babaeng bao at yung kanyang anak. Pagkatapos yun, wala na silang pagkain. Pero sabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot, unahin mo muna ako, hallelujah, at gumawa ka ng para sa'yo. At yun ang nangyari, mga inmahal. Hallelujah, hanggang sa dumating yung ulan, sabi ng Banal na Kasulatan, kumain sila ng napakaraming araw, hindi lamang siya, kanyang anak, pati ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi sila naubusan ng pagkain, mga minamahal. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Ganon na ganon, mga minamahal, sa ating kapanahunan. Amen. Ang propeta ni Prophet Elijah, o ang Diyos ni Prophet Elijah, amen, ang Diyos ni Prophet Elijah ay ganon din ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa GMCIM. Hallelujah. The God of Prophet Elijah is the same our God today. Amen. The God of our beloved pastor, the end-time prophet of our loving God, the man of God. Amen. Hallelujah. He is a miraculous God. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Maalala ko, mga minamahal, nung mga 1990s, yung bulkan doon sa Eriga, yung Mount Eriga, talagang naging active, umuusok. Ay yung yun, mga minamahal, ay napakalapit lang sa syudad. Pag bumutok yun, malaki ang damage na mangyayari, mga minamahal. Napakalapit lang. Na problema yung mayor doon, kung anong gagawin. Lumapit sa ating beloved pastor. Sabi ng malapastor, beloved mayor, gusto mo pagpalain
At para hindi pumutok yung Mount Iriga, magkrusada tayo ang Jesus Miracle Crusade dyan sa Iriga City para pagpalain ang bayan mo ng Malapay noon. Hindi matutuloy yung pagputok ng bulkan. So, to make short the story, mga minamahal, nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade headed by our beloved pastor. Mga minamahal, hallelujah, yung Mount Iriga na umuusok na after the crusade, tumigil sa pag-usok hanggang ngayon. Hindi pumutok, mga minamahal. Totoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord! Pagsusunod ka, mga minamahal, hallelujah. Pag maniniwala ka, mga minamahal, pagpapalain ka, hallelujah, magiging prosper ka. Oh, hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. So, malampalataya ka sa kanyang mga propeta, sa gayoy, giginhawa kayo. Amen, hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Ang aming blessing nung araw, mga 1980s, is 5 pesos. 5 pesos ang simana. Paano mo ibabatit yun 5 pesos, mga minamahal? Laging sinasabi ng propeta ng Diyos pag nag-meeting, mga kwan member, mga worker, maniwala kayo. Darating ang araw, pagpapalain kayo ng malapay noon. Ang church, pagpapalain ng Diyos. Nung araw, wala pa. Ang gawain natin sa Manila pa lang. Ang mga Bible study, puro lang barangay, mga minamahal. Wala pa sa iba't ibang lugar. Wala pa, mga minamahal. Wala pang Visayas. Wala. Mga minamahal. Sabi ng propeta ng Diyos, pagpapalain ang church. Yung bubong natin, mga minamahal, sako lang ng araw. Doon sa Villaronet, mga minamahal. Nabutan ko pa doon sa Old Sabarte. Mas marami pa itong bilang. Pag araw ng linggo, mga minamahal, siguro, ganito, ito lang. Araw ng linggo, mga minamahal. Paglipat doon sa Villaronet, mga minamahal, sabi ng beloved pastor, mga worker, mga kwan member, darating ang araw ang church pagpapalain. At ang inyong magiging blessing is dollar. Ay, nagkatotoo nga. Amen. Hallelujah. Pag kami ay na-assign sa abroad, natural, ang aming blessing is dollar. Oh, amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Ang mga worker, pabalik-balik na sa abroad, natural. Dahil nandoon, mga minamahal, ginagamit ng malapay noon, ang blessing, dollar din. Totoo yung sinabi ng propeta. Nagkatotoo. Amen. Ang church, pinagpala ng ating pinakamalapay noon. Ngayon, meron na tayong sariling bahay-sambahan. Hallelujah. Kaya, maraming taga-Manila ang gustong pumunta rito. Gusto lang makita yung bahay-sambahan. Amen. Hallelujah. Pinagpala tayo ng ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Totoo. Lahat ng sinabi ng propeta ng Diyos. Imagine, ulitin ko mga minamahal ngayon, ang edad ng ating beloved pastor, kung hindi ako nagkakamali, mga 89 years old na ang ating beloved pastor. Imagine. Amen? Hallelujah. Nandiyan pa rin sa ating likuran, nagpapasting pa rin. Amen? Hallelujah. Kaya, pag gumawa ka na mabuti sa propeta ng Diyos, maraming benepisyo ang makakamtan mo, mga minamahal. Maniwala ka. Susunod ka lang, mga minamahal. At hindi lang yon, atin pong basahin ang banal na kasulatan dito po sa 1 Kings chapter 17 verse 18 to 24. The first book of Kings, chapter 17, verse 18 to 24. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up unto a loft, where he bowed and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon
the widow with whom I have sojourned by slaying her son? And he stretched himself up upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let the child's soul come unto him again. And the Lord heard the voice of Elijah and said of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, thy son liveth. And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Amen. Ito po sa aklat ng unang mga hari, Kapitulo 17, ang talata 18 hanggang 24. Mga beloved singers, instrumentalists, pakihanda na po. At sinabi niya kay Elias, Ano ang ipakikialam ko sa iyo, o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. At sinabi niya sa kanya, Ibigay mo sa akin ang iyong anak. At kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid ng kanyang tinatahanan at inhiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalan mo rin ba ang kasamaan, ang baon ng aking katutuluyan sa pagpatay ng kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na makaitlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinalangin ko sa iyo na iyong ipabalikin sa kanyang makaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid. At sinabi siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, Tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. 24. At sinabi ng babae kay Elias, Ngayoy talatas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo mga minmahal, dahil sa ginawa ng babaeng bao, mga minmahal, hallelujah, na yung pagkain nila ay dapat last na yun. Hallelujah. Kung kakainin na nila, mga minmahal, pagkatapos doon, mamamatay na sila. Dahil nung time na yon, grabe ang hirap, grabe ang gutom, mga minmahal. Dahil 3 years and 3 years and a half, mga minmahal, walang ulan. So grabe ang kagutom, nagkaroon ng drought, mga minmahal. Amen. Pero nung ginawa nung babaeng baw ang sinabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot, unahin mo ako, bigyan mo ako ng isang subo lang. Amen. At hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Totoo nga, hindi lamang siya, pati ang kanilang mga mahal sa buhay, hallelujah, pinagpala ng mahal na Panginoon, hindi naubos yung pagkain, kumain sila ng maraming araw, at hindi lang yon, yung kanyang anak napatay na, hallelujah, dahil sa propeta ng Diyos, binuhay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon ang mga benepisyo, ang aral, pagka tayo ay gumawa ng mabuti sa propeta ng Diyos. Hindi magiging baliwala yan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy, giginhawa kayo. Huwag mag-alinlangan. Amen. Hallelujah. Sumunod, mga minamahal, gumawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung anong sinabi ng banal na kasulatan, mangyayari at mangyayari. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Ulitin ko mga mahal, this coming June 28, birthday ng ating beloved pastor. At sa kanya nag-iisang anak na lalaki, si beloved Minister James Almeida Jr., mga mahal. Amen. Hallelujah. Gusto niyo magbigay ng birthday gift, mga mahal, hallelujah, gawin niyo. Kung na yung ayon sa iyong kalooban, masaya sa inyong puso, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Walang tayong oras, mga minamahal, ating awitan ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah.
Walang katulad ang kapangyarihan mo. Amen. Walang katulad ang kapangyarihan ng malapay noon. Di kayang isulat ng lapis sa papel. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya isulat Ng ng lapis sa papel. Iko'y man Ng ng pintura ang hiwaga na kapangyarihan mo tangan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. at kahit Kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadahilan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Minsan pa mga kapitba, di kanyang isulat. Di kaya isulat ng lapis sa papel. Amen. Ikukit man ng pintura ang ang hiwaga kapangyarihan mo tangan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadahilan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Yes, O Lord. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos,
hallelujah, hallelujah. Oh, walang katulad ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mapapantayan, hindi matutumbasan. Tanging siya lamang makagagawa ng mga bagay nito. Mga dakilang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Tanging siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na ating sinasamba dito sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Siya lamang siyang makagagawa ng mga dakilang bagay, mga dakilang tanda, mga himala na imposible sa tao, napakahirap gawin, napakahirap mangyari sa paningin ng tao, sa karunungan ng tao, subalit sa Diyos. Lahat mangyayari, lahat magagawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya sumampalataya tayo, mga minamahal. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen! Sumampalataya tayo sa propeta ng Diyos. Maniwala tayo sa propeta ng Diyos. Pagpapalain ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Totoong salita ng Diyos. Mga minamahal, hallelujah. Maniwala kayo, hallelujah. Maniwala kayo at sumunod kayo, mga minamahal, hallelujah. Giginhawa ka. Hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus. Sa mga sandaling ito, may naman tayo po ay dumako na sa ating mga pangailangan, may naman sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. At kayo ay makiisa, may naman sa ating mga panalangin at sa unang-una sa propeta ng Diyos. Mga naman natin pong ipag-pray ang taon ng Diyos. Hallelujah, sa kanyang karawan, may naman na patuloy pangalagaan ng kalusugan ng ating beloved pastor, kanyang nag-iisang anak na lalaki, beloved Minister James Wildestrada Almeda Jr., mga minamahal, hallelujah, tayo po ay manalangin. Hallelujah, pagpala namin ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, madala sa pangalan ni Jesus, narito kami malapay noon. Sama-sama dumadalangin sa iyo, malapay dumadalong sentro ng biyaya, bagong lahat. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala. Una tigil sila at patuloy namin dinalangin sa iyo, patuloy namin sinasamo sa iyo, malapay noon. Pagbibigay mo ng mahabang buhay pa, malapay sa mga tao, ginamit mo upang kami makilala sa iyo dahil sa mga pag-aayudo, kalamang mahabang panalangin, pagsakripisyo, na kung saan kami naging bunga, na kalamang mga pagluhod, kalamang mga pagluha, malapay noon. Maraming salamat, Diyos. Binigyan mo kami ng propeta sa aming kapanahunan, ng pastor, nagpapakain sa amin ng mga spiritual na bagay, spiritual wisdom, spiritual knowledge, malapay noon. Hallelujah. Kaya patuloy namin dilangay sa iyo, malapay noon, lalong nasa karawan ng aming beloved pastor, sa aming beloved Minister James Almeda, malapay noon. Patuloy ba sila bigyan ng kalakasan, patuloy pangalagaan kalusugan, mahabang buhay, malapay masaganang pagpapala, ipagkalmo sa aming beloved pastor, malapay sa kalang buong sambayan, malapay noon. Maging sa gabi ito, aming mga beloved brethren, batid mo, kalang mga pangailangan, tabuin ng simalang kamamaraanan, malapay noon. Hallelujah, pagpalay mong bawat isa, mga kahilingan na mga kapatiran, kalang mga hanap buhay, mga negosyo, pagpalain mo, malapay pagaling, makaramdaman, lutasin mo, kalang mga problema, o Diyos. Ito pong aming samot panalangin sa mga pagkarimpanggalan ni Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Inyong ipatong may nambalangin yung isang kamay sa inyong ulo at isang kamay sa parte ng katawan, naroon yung karamdaman at sama-sama po natin palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hope. Dakilang ang bao Diyos, makapangyarihan sila na umadal sa pangalan ni Jesus through the leading prayer of our beloved Norval Evangelist Pastor Wildestrada Almeda, prophet of God, sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng makaramdaman sa iyong mga kapatiran. I command you right now, demons, permanent sickness and disease, names of cancer, leukemia, asthma, diabetes, hepatitis, ulcer, leprosy, AIDS. I command you, cast out, cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problems of bodies be guided by the word of Jesus. Demons of doubt, I believe, cast out from them. Weaknesses, cast out, be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. At bilang pananampalataya, mahal, tayo po ay atin na bumabanggitin ng hallelujah, praise the Lord ng 3 beses kasama pag-lokso. Sabay-sabay po tayo, mga mahal.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dearest Jesus. 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 Purihin ang ating pinakamalapay nun, mga minamahal. At ito po tayo nagtatapos, lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, na ako lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoong Heso Kristo. At sa ating mga announcement, may mahal, patuloy pong ating gawain dito. Araw ng Miyerkules, ating Wednesday service, may mahal. Tayo po nag-start ng 5 p.m. at matatapos ng 9 p.m. At ating Friday service, mag-start po tayo ng 9 p.m. matatapos ng 3 a.m. At Sunday service natin, mag-start tayo ng 10 a.m. at matatapos tayo ng 3 p.m. Meron tayong lehans at meron tayong counseling, mga minamahal, at ang Facebook po natin, nandiyan po sa inyong harapan, mga minamahal. Gabi-gabi po yan, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Purihin ang ating pinakamalapay ng Sus at tayo po idadako sa ating closing prayer. Narito po ang ating beloved co-preacher, Brother Junard. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Maminamahal tayo po may manalangin. Praise the Lord sa ating pagtapos. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Narito naman kami, O Diyos, sa may ipaabot sa iyo, mahal na Panginoon. Ay magpasalamat sa iyo, mahal na sa iyong paglangis, sa iyong banalagawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, mula pa sa umpisa, mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat sa iyong salita, mahal na Panginoon. Hallelujah, namin napakinggan, O Diyos, maging mahalapin sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong pag-revive sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong pagpalakas sa aming panampalataya sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, maging sa propita mo, mahal na Panginoon, sa amin, araw at gabi, O Diyos, upang kami maabot mo, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagliligtas, mahal na Panginoon. Walang hanggan namin pagpasalamat, O Diyos, sa iyong dakilang makapangyarang pangalan at sa aming pansamantalang paghihiwalay, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, mahal na Panginoon, ibaon mo, O Diyos, yung kapangyarihan sa aming minamahal na mga kapatiran. Hallelujah, O Diyos, maging sa kanilang pag-uwi, mahal na Panginoon, ihatid mo sila mawalhati, O Diyos, at sa buong gabing ito, mahal na Panginoon, ingatan mo, O Diyos, at sa araw ng bukas, sa kanilang hanap buhay, at maging sa darating na overnight prayer, ibalik mo sila, O Diyos, upang sama-sama kami magpuri, magsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito yung isang dalangin in Jesus' name we pray. Amen. God bless you po, Brother Junard. Kumustahin tayo mga minamahal, ating mga beloved brethren, at ingat po kayo sa pagtawid dyan po sa highway. God bless you po, mga minamahal. We love in the Lord, others Jesus loves you more.